Oh, ito may nagsampa sa ombudsman ha. Pag-usapan natin. Kung meron pong investigasyon na pwedeng gawin yung ombudsman sa in the current time frame before February para mas malaman din po natin kung ano yung nangyari sa confidential intelligence funds ni VP Sara Duterte, ano nangyari sa laptop procurement sa panahon ng DepEd. Parang parte pa rin ito sa panawagan namin ng complete transparency tungkol sa lahat ng mga anomalya na nagaganap sa atin. Yung pambira to si Kiki Aquino. Ay, si Kiki. Sorry. Si Kiko Aquino. Kasi alam ko yung Kikong isa matapang. Hindi kumakain ng tae yun eh. Ito kumakain ng tae. Confidential funds na naman. Hindi na kayo nakamove on. Pambira. Trillion na yung nakawan. Pinagpapapansin nyo pa, yung confidential funds ni VP Sara, nakakapiranggot. 150 million lang. Kahit ba isama mo yung hindi ko sinasabing guilty si Sara doon. Kahit isama mo pa yung patungkol sa laptop, magkano lang yun? Hindi ko sinasabing guilty siya ron, ha? Hindi ko sinasabing maliit yun in my standard. Pero kung i-compare mo sa trillion na nakawan dito sa ghost projects, tapos ang sasampahan mo ng kaso yung confidential funds, hindi ka na nakamove on, Kiki. Ay, Kiko. Kayong dilaw. Confidential funds na naman. Pambira. Yung script mo. Kayo ni Trillanes. Love now talaga. Sabaw kayo, brad. Ating gobyerno. Well, magkaalaman na ho, di ba? Kasi kung dapat malalaman natin kung ano yung mangyayari or ano yung nangyari sa confidential and intelligence funds noong impeachment trial sa Senado, hindi nga yun natuloy, di ba? So, ito po, we're hoping yung ombudsman can shed light on that statement na kung... Ayan, nakita nyo na i-script. Okay. Observe natin. Let's read between the lines. Ang script nitong mama na ito, dalhin sa ombudsman. At alam naman natin ang pagkakatalaga dyan ni Boying as ombudsman. So, habulin ng Duterte. Ngayon, para mo bang sinasabi na si Boying ay naniniwala na malinis sa korupsyon si Sara? Kasi tingnan ninyo, kung talagang corrupt si Sara, hindi nila papansinin yung confidential funds. Marami silang itatapon eh. Okay, hindi ko sinasabing inutusan to na magdemanda ni Boying. Pero sasabihan man lang yan, oy, wag naman yan ang idemanda mo. Ito ang daming issue ni VP Sara. Yung script nyo talaga nakakatawa. Bumabalik sa inyo. Diba? Halimbawa, ako gusto kong sirain si Sara. At meron siyang bilyong-bilyong korupsyon. Hindi ko papansinin yung yan, confidential funds, tae lang yan eh. Doon ko sisilipin. Itong ginagawa ng Dilaw, it shows, even Boying, indirectly admitting na malinis si VP Sara. Sa kanila mismo nanggagaling yan. Wala na silang mahanap. Wala silang makita. Yan ang problema. Kaya mahirap gibain ng isang tao eh. Isipin mo, pag ang isang tao hindi magnanakaw, gigibain mo siya dun sa maliliit. Pangalawa, hahanapan mo ng personal attack. Pangatlo, yung iskandal. Hahanapan mo ng iskandal. Pag hindi umubra, balik ka sa number 1. Bakit? Wala eh. Malinis eh. Hindi magnanakaw. Diba? Halimbawa, si Tambi. Ang sinisilip ba sa kanya yung asawa niya? Hindi pinipersonal, di ba? Meron bang sinisilip kay Tambi na bubwitang nakaw? Wala. Bakit? May malaki. Nagigets po natin? So, obvious na obvious to Dilaw. Sa galaw nilang yan. Talagang yun yung naging use niya ng kanyang CIF, malalaman. Mabanggit ko rin, katulad kay Pastor. Hindi nila mag-iba si Pastor na nagnanakaw sa KOJC. Diba? Kasi kung may
Yan ang weaknesses ng mga pastor eh. Nangungulimbat ng pera. Pero hindi nila magawa kay Pastor Kibuloy. Bakit? Alam nila malinis eh. Kaya magpupunta sila sa iskandal, maghahanap sila ng kung ano-anong hahanapin. Papabricate sila ng ganun. Kasi madaling i-fabricate yan eh. Pero yung nakaw, may paper trail yan, may money trail yan. Hindi mo maimbento yan. Hindi kasi, malinis. Diba? Yan. Kaya pag ang tao, binanatan sa personal at saka sa iskandal, malinis yun. Malinis. Sana malaman din po ng taong bayan. No? So, transparency po yung panawagan natin. Currently po yung hiling po natin ay yung investigation po. Pero kung sa sa judgment po ng ating ombudsman ay sapat na po yung kanyang matutuklasan tungkol kay VP Sara para tumuloy sa isang kaso, then that's something we would want to see as well. Kasi So in short, wala nga matuklasan yung ombudsman eh kasi kung meron, hindi mo kailangan ipagsiksikan yung kakapiranggot na barya na confidential funds. Wala. Kaya kayo nagpapabricate. Ay, demanda nyo si demanda nyo si Sara. Demanda nyo sa akin para maibalik natin yung confidential funds issue. Di ba? So yan na naman ang pag-uusapan. Ang gusto po natin makita again, sana may consequences yung kasi kung kayo patas, kung galit kayo sa magnanakaw, why can't you call out Bongbong Marcos? Why can't you call out Tambi? Ang laki ng confidential funds niyan. Hindi kayo nag-research. Ang laki na sinasabing ninakaw nila sa ghost projects. Kung ang Dilaw or you people, the likes of Kiko, if you are not hypocrites, malalaki yung mga yun. Ba't hindi nyo kayang silipan? Diba? Sana may consequences yung katiwalian na nagaganap sa gobyerno, sa flood control man yan, sa ating mga silid-aralan o laptops para sa mga estudyante o kung saan ibang part man yan ng gobyerno, sana magkaroon ng consequences po yung maling ginagawa ng ating mga public officials. From one hypocrite to another. Ito nakita ko sa Facebook. Pagkatapos ni Kiko isang ipokrito, isa pa tong ipokrito na to. Ombudsman Remulla gustong makausap ng personal ang mga testigo ng Parmali. Tingnan mo. Parmali na naman. Kasi ididikit kay PRRD. Bakit? Wala silang mahanap na pagnanakaw ni PRRD. Yung magdidirect na connected talaga na ito, ninakaw ni PRRD. Balik na naman sa Parmali. Ang nangyayari ngayon, ghost projects. Yung presidente nga, ghost na ang kinakausap. Ang topic ngayon, nasa ghost. Ang topic nito si Boying, Parmali. Ano ng teteng? Diba? Kaya ito yung sinasabi ko eh. This is an admission indirectly na si VP Sara malinis. Hindi corrupt. Inaamin nila yan. Hindi nila pagpapapansinin niyang Parmali, hindi nila pagpapapansinin niyang confidential funds kung corrupt si VP Sara. Dahil ang focus nila kay VP Sara eh. Walang kwenta yan. Kahit si PRRD, kung meron sila talagang lihitimo na talagang connected, hindi nila papansinin niya mga Parmali. Kaya even si Boying, wala na eh. Wala na silang mahanap. Diba? Nahuhuli na sila sa sarili nilang bibig na nauubusan na sila. Kaya ang taong bayan, maybe some, pero karamihan, they are not stupid. Alam nila nangyayari sa bansang Pilipinas. Alam nila na niloloko kami nitong mga to. Hindi talaga nag-iimbestiga itong mga to. Talagang, alam nyo, nakakasawa. Sabi nga ng nakausap ko, for 3 years, walang ginawa tong gobyerno na to kung hindi magnakaw at mamulitika. Wala talaga silang plano sa Pilipinas. Wala silang direksyon sa Pilipinas. Pansinin niyo. And we cannot blame the people. Yan talaga nakikita nila eh. Bumalik yang si Marcos at yung mga nakaposisyon, ang issue lang talaga nila,
Anong mananakaw nila? Hindi lang si Marcos ay pati mga nakapaligid. At paano nila maitutuloy yung pagnanakaw nila? Kasi if they put, eto bigyan ko kayong kwento, eto literal to. Hindi ko na sasabihin kung saan administrasyon nangyari. Pero alam nyo kung saan administrasyon. Isang sekretary, nagbabayad sa vlogger, hindi dahil gusto niya yung presidente. Dahil yung presidente tanga. Suportahan sa vlog yung presidente. Bakit? Dahil habang nakaupo yung tangang presidente, nakakapagnakaw sila. That's from the inside. Hindi ko na sasabihin kung anong administrasyon. Sa madaling salita, madaling pilipitin yung ulo ng presidente. Pag napipilipit, payaman sila. Di ba? Sige lang. Tuloy. As long as nakaposisyon yun, nakaposisyon din sila. Tuloy. Haya-hayang buhay. Ang nagbabayad ng vlogger, tao ng mga sekretary to protect the president. Real talk po yan. At alam ng mga vlogger na kung mayroong mang nakikinig, alam nila kung sino yan at alam nila kung sino yung mga vloggers na binayaran. Ganyan po kalakaran dyan. Di ba? Wala akong binabanggit kung kailang administrasyon, kaya lang, kayo na lang mag-observe. Basta, walang inatupag ang gobyerno kung hindi nakawan. Hindi maganda. Okay? So, next tayo. Tingnan naman natin ito. Okay? Ito isang halimbawa. Magandang oras po sa inyo lahat. Ito po ang masasabi ko sa pinal down ng plunder. Another diversionary tactic, another paninira. Walang katotohanan po yan. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10 hektarya. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bita. Sino po makakagawa niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong ako sa aming munisipyo. On record, 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Binenta ko lang ng 1.2. So nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. So tumulong lang po ako. Itong mga nagsasabing ito, dati ng extortionist. Ayan. Ito muna tayo ha. Sinasabi nung na nagdemanda, may kalokohan to sabihin na lang natin na may ginawang hindi maganda si Chavit. Ito naman si Chavit, sinasabi niya tumutulong lang siya. Okay? Hindi na po ako para maghusga kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hayaan ko ng husgado magsabi ng totoo kasi hindi ko naman personally kilala si Chavit, hindi ko rin naman nare-research kung yung ba ay naabuso niya or yun ba ay natulungan niya. Ang issue ko dito, ito. Yung timing. Pambihira. Ang tagal na nun. Bakit kayo may biglang demanda? Bakit ngayon may biglang reklamo? Bigla ngayon meron ng sa ombudsman. Di ba? Ang nangyayari po kasi ngayon, parang hindi ka pwedeng magsalita. At pag nagsalita ka at nasaktan ang gobyerno, pag nagsalita ka at natumbok mo si Bongbong Marcos, si Tambi,
or ang mastermind, asahan mo, iipitin ka. Pag hindi ka kayang pilipitin yung leeg mo, iipitin ka, ididemanda ka. Alam natin nangyari yan, 'di ba? Tingnan niyo nangyari sa Duterte party list. Ginipit. 3 upuan, hindi pinaupo. Ang ganda sana nakaupo siya roon, may katulong si Kiko. Yeah. Kahit si Banat pa kaliwat kanan ng kaso. Alam naman natin yung kinaso sa kanya, walang kwenta. Para ano lang, i-discredit lang yung kanyang vlog. Para lang perwisyuhin. Ang tawag diyan perwisyo lang. 'Di ba? Oh. Nakikita mo ang balik. Yung nagdemanda siya ang hindi makauwi ng Pilipinas. 'Di ba? Pero anong issue dito? Bawal ka magsalita. Bawal kang magsalita na masasaktan mo si Bongbong at si Tambi. Pag nasaktan si Bongbong at si Tambi at ikaw ay napapalapit sa mastermind, na itutumbok mo mastermind, asahan mo, kakasuhan ka. Kitang-kita na po natin yung galaw. And this is very, very obvious. Hindi ko maintindihan bakit yung mga pinklawan hindi ito mahuli. Okay lang naiintindihan ko yung mga politiko. Because meron silang agenda. Yung pink, meron silang agenda na hindi pwedeng makabalik si PR ang Duterte dahil hindi nila kayang pilipitin ng leeg at marami silang tinakong nakaw or illegal na delikado sila. Naiintindihan ko yung mga politiko. Hindi ko maintindihan yung mga pinklawan na supporters. This is very obvious na hindi nila gustong solusyonan ng problema ng Pilipinas. Na hindi nila, obviously na hindi nila gustong hanapin yung mastermind ng mga magnanakaw ng ghost projects. Mastermind ng flood control projects na illegal. Bakit kayo bang mga followers ng Pinklawan ang tanga-tanga nyo? Bakit ba? Anong nangyayari sa inyo? Hindi kayo makapag-isip. Kaliwat kanan na yung ebidensya, nakikita nyo na nanggigipit na lang yung gobyerno. Wala nang planong gawin. Kung hindi magnakaw, makatuloy ang nakaw, or i-divert ang issue ng ghost projects. Si Atty. Tilly Cordero, pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Ever since, yan na nagbabati ko sa akin, pero humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba ang inutusan ko magbigay para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. Etong Atty. Tilly Cordero na nag-file ng plunder. At gusto ko na mag-retire, sabi niya, pwede bang bilhin yung hotel and resort, hotel resort, sabi niya. Well, but anyway, maliwanag naman yung sinasabi ni Chavit Kaya nga sabi ko, doon natin puntahan. Iimbestigahan ba ng Blue Ribbon Committee, chairman, yung Ilocos Norte, ng ICI, yung Ilocos Norte, ng Ombudsman, yung Ilocos Norte. Sinasabi na nga niya, ang daming proyekto doon na Diskaya. Diskaya mismo sa Ilocos Norte. Bakit hindi imbestigahan? Bakit kayo nagpupunta kay Bongo na ang connection pamilya? Ito mismo na si Diskaya na mismo. Yung iniimbestigahan si Diskaya na. Bilyon ang proyekto sa Ilocos Norte. Pero walang pumupunta sa Ilocos Norte. Walang nag-iimbestiga sa Ilocos Norte. Tapos yung nagano niyan, siya pa ididemanda. Diba? Very obvious. Itong next thing na po natin. Kaya naman, alam natin na dinidelay na po talaga nila Gaya nito, ginawa pong comedy bar. Ginawang noontime show ang Senado. Anong sabi ni, umalis si Lacson, di ba? As Blue Ribbon Chairman. Tapos, nagpalabas si Tito Soto na pakikiusapan daw siya to si Ping Lacson, pakikiusapan ni Tito Soto
at ng majority na bumalik si Ping Lacson. Sinabi ni Ping Lacson, ang desisyon niya final. Ayaw niya nang bumalik. Ngayon, gusto nang bumalik. If I am elected again to head the Blue Ribbon Committee, we should be ready for any and all consequences of my action and decision. Huwag ka nang bumalik. Isa ka pang kain suka, sinabi mo nang ayaw mo na, sinabi mo nang hindi ka babalik. Babalik ka na naman, animal. Di ba? Another delaying tactics to. Itong dalawan to, ginawa talagang noon time show yung it's Senado eh. Ginawang noon time show yung Senado. Gaganunan lang sila, ay umalis, ay pinipilit nung isa, ay ayaw nang bumalik, ay babalik na ulit. Delay. So yun ang pinag-uusapan. So ngayon, ano nangyayari sa Senado? Instead na imbestigahan yung Ghost Project, ang nangyayari sa kanila, mag-focus tayo sa pabalikin si Lacson. Pambihira, parang ang ganda ng ginawa niya sa Blue Ribbon. Kaya nga sabi ni Kiko, anong consequences? Wala kang nahuli nung Blue Ribbon, chairman ka. Nagdrama ka lang, tapos nag-resign agad nung lumabas yung picture mo kasama si Diskaya. Di ba? Nagdrama lang. Nag-comedy lang. Anong consequences? Mas may malayo ang direksyon na napuntahan nung kay Marcoleta. Tingnan nyo yung ginagawa nila. Kasi balita ko, ang may ayaw talaga dito kay Ping Lacson, majority. Hindi po minority, majority mismo nagreklamo. So alam ni Lacson, ayaw sa kanya as Blue Ribbon chairman ng majority. Kaya lang nagaganyanan sila kunwari sa agutan ni Tito. Dagdag yan delay lang. Kunwari in control pa rin si Bongbong. Kunwari maganda ginawa ni Lacson. Kunwari pursigido sila sa Blue Ribbon investigation. Pero in reality, wala nangyayari. Exactly sinabi ni Kiko. Wala ka namang nahuli. Wala nga natumbok to di ba? Tingnan niyo itong mga kalokohan ng mga taong ito. Ewan ko. Okay? Ako po nagpapaalala po Maraming salamat po sa mga nanood at sana po very important po sa atin ng kayo ay magla-like. So sana po i-like niyo po itong video na ito. And huwag pong kakalimutan, mag-subscribe po kayo dito sa channel. Sana po ay magpatuloy na lagi kayong nakasubaybay dito sa ating vlog. Naglalabas po tayo ng 2 to 4 vlogs every day. So sana po mapanood nyo simula hanggang ito ay matapos. Pag-usapan natin to na meron tayong pinagtatawanan. Another vlogger na walang sustansya. Another vlogger na dinadaan sa pa-English. Pero pag tiningnan mo naman talaga yung sinasabi, parang si Bongbong Marcos. Ganyan. Nako, Pero ito hindi ko sinasabi dahil tayo matalinong vlogger. No? Paulit-ulit ko pong binabanggit to sa inyo. Minsan, yung matalino nagiging bobo. At yung bobo nagiging matalino dahil depende yan sa tinatayuan mo. Pag ikaw ay naninindigan sa tama, magiging matalino ka. Pero kung ikaw ay talagang kahit matalino ka, binabaluktot mo. Sabi nga ni Boying Rimulya at saka ni Erwin Tulfo, if you trying to bend the law o you are trying to bend the news, magmumukha ka talagang bobo. So, eto, pag-usapan natin, Nako. Hindi ko napapangalanan kung sinong kung sinong vlogger ito. Another point of view ba ito? Nako. Sabi niya, from one to Duterte, gaano ka hypocrite ang mga DDS. Post na yan sa sarili niyang page. Pinagtawanan siya. Tingnan nyo. 3,400.
Alam nyo po, minsan wala din sa engagement eh. Minsan nasa influence. Maisipin mo, sarili mong page pinagtatawanan ka, ibig sabihin, walang naniniwala sa'yo. Kung hindi yung mga katulad mo lang. Ha? Ang nag-like, 1,400 lang. Yung pinagtawanan siya, 3,400. Ha? Ewan ko lang, ha? Nakasasabihin niya, hindi ko pinagtatawanan yung another POV. Hindi ito si ha? Hindi ito yung Regal Films. Hindi po ito si Regal Films. Basta, another POV ang tawag ko rito. Basta, alam nyo na yan. Ba't kayo maganyan? Sasabihin niya, hindi, yan, ang pinagtatawanan niya DDS, hindi ako. Nako, sige, magpalusot ka. Pero ito, bigyan natin ng, ganito po mag-isip ang dilawan. Ano yun? Bending. Binabaluktot ang pag-iisip. Kabaligtaran. Kasi ang pinupunto niya rito, ipokrito daw ang mga DDS dahil nakadikit kay Tambi. Hindi po. Baligtad, tanga ka lang. Magaling ka lang mag-English, pero tanga ka mag-analyze. Gaya ng amo mo, pinklawang ka, na kinain mo yung suka mo, na ipinagtatanggol mo na si Bongbong. Minsan nga, pumipitik-pitik ka, gusto mo palang si Tambi. Ako nagtatanong laang Oo, kasi may nagsasabi may kasunduan daw diyan. Ano bang kasunduan nyo dyan? Kasi, pag tiningnan nyo ito, iisipin, ang ipokrito rito, kaibigan ni Sara at ni PRRD, si Tambi, gaga! Hindi! Si Tambi po, ang lumapit kay Duterte, sa mga Duterte. Ganun na rin si Gloria, ganun na rin si Erap. Hindi po, sila po ang lumapit sa Duterte. It's not the other way around. Hindi po yung mastermind sa baha, sa ghost projects, ang nilapitan. Kailangan ba ng Duterte ito? Sino ba to si Tambi? Diba? So huwag niyong baligtarin. Kayo ganyan, kayo mga pinklawan eh. Ito totoo nito. Kasi itong pinklawan, irrelevant na. So, kailangan nilang makisawsaw. So, babaligtarin nila yung issue. Ang lumabas pa ritong traidor, kita nyo, magkasama pala si Tambi, at saka si PRRD, at saka si BP Sara. So, ang lumabas dito, traidor yung Duterte. Gaga! Dinaandaan mo lang sa English. Si Tambi nagpalakas diyan. Oo, at saka sino ba ang nagbiyak ng Uniteam? Hindi naman si BP Sara nagbiyak ng Uniteam. Ang bumiyak sa Uniteam talaga si Tambi. Tsaka baka yung asawa. Yung asawa nung ng isang week dyan. Diba? Dahil insecure sa mga Duterte. Yan po ang katotohanan yan. So hindi po kami ang hypocrite. Huwag niyong ipasa na naman sa amin yung tawag namin sa inyo na kain suka. Yung kulay nyo, ito, diretsahin, kaya ako nagpantig ang tenga ko rito sa gaga na ito. Kasi yan po ang tinatawag natin sa kanila. Hindi po, kami, straight. From the start, DDS talaga. Kayo ang mahilig dumikit sa DDS. Si Tambi ang dumikit sa DDS. Si Bongbong ang dumikit sa DDS. Kayo, galit kayo sa Marcos, pero ngayon kinakain nyo tayo ng Marcos. Diba? Ilang vlogger ninyo galit sa Marcos. Ngayon hindi maisigaw-sigaw, Bongbong resign. Kami straight. Sinasabi namin dati ayaw namin kay Bongbong hanggang ngayon. Tanga ka. Kami pa hypocrite. Diba? Well, gusto mo yan eh. Sa atin naman, opinion mo yan. Pero, wag mong baguhin. Sa akin lang, wag niyong babaguhin. Baka mamaya kami pa tinatawag niyong kain suka. Hindi naman kami yung nagbabago. Di ba? Kasi ganyan sila binabaligtad.
Oo, yung mastermind ng Ghost Projects, gustong ibalik kay PRRD. Pambihira. Talagang binabaliktad. Hindi po siya, hindi yung vlogger. Ibig sabihin yung community nilang pink. Yun. 'Di ba? And wag naman, baka mamaya umabot kami na tinatawag yung kain suka. Mga gaga kayo. Wag. Kayo yung kumain, hindi kami. Ito hindi namin sasabihin na wag Bongbong resign. Kayo ang takot sa Bongbong resign. Kayo, sumisip-sip sa Bongbong or hindi nyo siya magalaw kasi hindi natin alam kung anong kasunduan nyo dyan. No? Pero may alam tayo. Hindi siya. Doon sa ibang vloggers na may mga kasunduan. No? Wag na tayong maglokohan. Di ba? Tapos, dahil sa takot nila sa Duterte, so pili sila. Makabalik ang Duterte o kainin ang tain ni Bongbong. Ay, kami hindi. Hindi namin gagawin yan. Ayaw namin sa Dilaw dahil sa tingin namin, hypocrite kayo, kain-tae kayo, at hindi kami pupunta sa Dilaw. Unless, makita na, ako, sasabi ko na, dati pa, kung kahit Dilaw, kakampihan kita. Basta lang, talagang ipaglalaban yung mahinto ang komunista sa Pilipinas. Wala tayong pag-uusapan. Dalawa lang yan. Ihinto ang komunista sa Pilipinas, ihinto ang droga sa Pilipinas. Kampi tayo. And that exactly why I'm Duterte. Kasi seryoso sila makipaglaban sa komunista at sa adik. Wala makakapagsabi niyang kulay. Okay? O, next po tayo. Eto, pag-usapan natin dahil matindi na po itong nangyayari sa Pilipinas. Eto exactly ang ayaw natin na ginagawa sa mga Pilipino. O, pasok. Nang bumisita sa Independent Commission for Infrastructure o ICI noong Biyernes si Michael Kelleher, Deputy Chief of Mission ng US Embassy. US Embassy. Amerikano, bumisita sa ICI. Bakit? Sinalubong siya ng chairperson ng komisyon na si retired Justice Andres Reyes at ng miyembro nitong si dating Public Works Secretary Rogelio Singson. Gusto nilang malaman anong ginagawa. Parang bang getting to know, ano bang ginagawa ng ICI, bakit na itayo, anong gagawin ninyo, ano ang mga priorities ninyo. Ipinagtakay Ito na, bigyan muna natin. Isipin ninyo, ipinag-alam ninyo sa Amerikano yung investigasyon, anong gagawin ng ICI. Hinihingi ng Pilipino na buksan nyo ang investigasyon sa taong bayan, sa mga Pilipino. Binuksan nyo sa Amerikano. Ano nangyayari sa atin? Di ba? At saka anong pakialam ng Amerikano sa investigasyon sa atin? Bakit may say ang US? Kahit ba sabihin natin US Embassy yan? Hindi. Anong pakialam nila sa atin? Bakit sila nakakapasok? Bakit sila nakakapagtanong? Bakit ang Pilipino hindi? Pambihira naman, no? Ano namang klase tayo dito? Ang tagal sinisigaw ng mga Pilipino, buksan nyo yan I-live nyo yan, i-televise nyo yan. Etong kano, basta-basta na lang. Priorities ninyo. Ipinagtakay ito ng grupong bayan. This is supposed to be an independent investigation. So wala kaming nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin, at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Alam mo, may punto siya, no? Pero meron akong hindi payag sa kanila. Pero may punto siya. Bakit yung American entity may pakialam sa atin? Ano, sinuko na ba natin, soberenya natin sa kano? Turo kayo ng turo, galit kayo sa China, yung pala, tuta kayo ng kano. So sa madaling salita, gusto nyo lang talaga maging tuta. Namimili lang kayo. Ayaw namin maging tuta sa China. Basta kami tuta sa Amerika. Ganon? Parehas ninyo, tuta is tuta. Diba? Wala silang dito.
We are a sovereign country. Internal na usapin sa Pilipinas. Sabi ng grupong pamalakaya, insulto raw ang bukas kamay na pagtanggap ng ICI sa bisitang diplomat. Ngayong hindi naman ito isinasa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ganito rin na ipinunto ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa kanyang post sa X. Ayon sa ICI, hindi maiwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. There are partners, they have commercial interests. So naturally, they would want to know what the ICI will be doing as far as these projects are concerned. Naku, may ganyan ka pa. Niloloko niya kami. Huwag niyo kami isang patayin sa English mo. Wala namang kwenta yung pinagsasabi mo. English lang. Tinan mo. May concern sila. So, syempre may negosyo sila. May negosyo sila dito eh. Meron silang concern. Ano yan? Bakit ang daming Pilipino may negosyo dito? Makapasok ba dyan? Matanong, oy, anong concern nyo? Oy, anong gagawin nyo dyan? Oy, Pwede pumasok dyan? Pwede alamin? Pwede kayong tanungin? Tsaka wag nyo kaming paikot-ikutin. Diba? Independent kayo eh. So kung gusto nila makalaman kung anong plano nyo dyan, buksan nyo rin sa Pilipino. Bakit sila magkakaroon ng access? Tayo ba ay under the Americans na? Patakbo na ba ng Amerika ang Pilipinas? Ang bihira ka, Marcos. Anong ginawa mo sa Pilipinas? Hindi ko alam kung paano pinilipit ng Amerika itong liig ni Bongbong Marcos na parang isang ganun ng Amerika, ganun siya. May kaso, ako tanong ko lang Bongbong, may kaso ka ba sa Amerika na gusto mong mahilot? Meron ka bang pera sa Amerika na gusto mong mahilot? Ano bang kasunduan nyo ng Amerika? Kasi nakakapagtaka yung talagang sobrang pagpanig mo sa Amerika eh. Para talagang pinilipit yung liig mo. Para kang sunod-sunurang yung walang magawa. As far as these projects are concerned. Ang Malacanang sinabing walang anumang napag-usapan tungkol sa pag-audit sa foreign assisted projects at sadyang nagtanong lang daw sa mandato at sistema sa pag-iimbestiga ng ICI. Ang lakas, no? Nagtanong lang ng mandato. Pumunta pa dyan. Oh. Anong mandato nyo? ICI. Wow! Amerikano tatanungin ang mandato ng investigation team ng Pilipinas. Ano kayo, CIA? Ha? Espiya? Ano kayo? Nag-iimbestiga na rin sa Pilipinas? Wow, ano? Marcos! Kung gayon, Ani Reyes, at para mapawi ang anumang duda sa investigasyon ng ICI, dapat itong isa publiko. Tama yung nagsasabi na gusto niyo ng credibility, i-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Teka muna. Tama ka dyan. Sa suggestion mong yan, sang-ayon ako dyan. Talagang dapat i-livestream yan. Pero kayo, kayo, 10 na mga kasama nyo, bayan ko. Kayo mga Pinklawan, lintik kayo. Hindi ko sinasabing siya yun, ha? O, basta kung Pinklawan ka, bahala ka. Kayong mga komunista, lintik din kayo. O, hindi ko sinasabi siya komunista, ha? Kung tinamahan ka, ikaw yun. Kung hindi, hindi ka komunista. Basta sinasabi ko komunista. Bakit? Reklamo kayo ng reklamo dyan sa ICI. Alam naman natin, it's open, book, it's public knowledge na talagang ang dapat managot dyan, ang tinuturo na talaga dyan, ay si Bongbong Marcos tsaka si Tambi. Kayong nasa Kongreso, hindi ko maintindihan. Bakit ayaw nyo mag-file ng impeachment kay Bongbong Marcos? Gusto nyong buksan yung ICI. Alam naman na natin ang nilalaman yan. Alam ko naman tutumbok yan kay Bongbong. Alam yan. Tameme kayo. Ano isisigaw nyo? Lumabas ang kurap. Hindi ba obvious mga tanga?
Hindi ikaw, yung mga dilawan tsaka yung komunista. Kasi kung sinasabi niyong dapat gumagalaw kayo. Hindi kayo rally ng rally. Kayo nasa kayo ang nasa kamara Nagawa niyong pa-impeach si BP Sara. Nagawa niyong magpa-file ng impeachment kay BP Sara. Bakit yung kay Kiko Barsaga, hindi niyo pinaandar? Bakit hindi kayo magsimula ng impeachment kay Bongbong Marcos? Kaya kayong pinklawan, kayong nandyan sa kamara na pinklawan, at kayong mga nandyan dyan na reklamo kay, nasa kongreso na reklamo kay Tambi nang wala naman kayong pinapile na impeachment kay Bongbong Marcos. Napaka-ipokrito nyo. Kayo yan, mga dilawan. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Ayaw i-livestream ng ICI ang kanilang mga pagdinig para hindi raw mapolitika at maiwasan ang trial by publicity. Ayaw nila i-livestream para hindi mapolitika, so binuksan sa Amerikano. So hindi kayo napupolitika niyan, ha? Hindi kayo napupolitika. Gaga. Ang Malacanang, iginiit na bagamat pabor ang Pangulo sa transparency, ay hindi panghihimasukan ang trabaho ng komisyon. Para sa GMA Integrated News. Hindi panghihimasukan. May order ka dyan. Huwag buksan sa publiko. Bakit? Kayong dalawa magpinsa na matutumbok. Ito, tingnan natin next. Ito. Ako para sa akin, delikado to. Hindi maganda itong Hindi to maganda tong pangitain na to. Panurin po natin. Normally so magtatayo kami ng infirmary dito na which is the same quality as the hospital they choose, then they can bring their doctors here para nag-answer. So hindi na sila pwedeng dalhin sa anumang... Wala nang rason para magpa-hospital arrest. Ito ang binigyan diin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa napipintong pagpapakulong sa mga makakasuhan sa flood control scandal. Ayon sa kalihim, handa ang pinakamalapit na kulungan sa Sandigan Bayan para sa mga ito. Ayan, dyan daw ikukulong. Okay, nakahanda na ang salarin sa ghost projects, dyan na ikukulong. So, wala nang magsasakit-sakitan, hindi na kailangan pumunta sa ospital, dyan na lang. Alam nyo, maganda yan. Okay? Sabi ko nga talagang isa sa pinaka-importante para sa akin, pag gagawa kayo ng isang batas o patakaran, o katulad yan, kulungan, it should be fair. Applicable yan, dapat kahit sa anak ni Bongbong Marcos. Diba? Kasi yan, kung gagawin lang natin para dun sa mga bubwit na kontraktor, pangit yan. Bakit kanyo? Gagawing panakot yan. Instead na yung mga kontraktor na maliliit, maglabasan, hindi na maglalabas. Kasi para sa akin, that is a chilling effect. Tatakutin ka niyan. Halimbawa ako kontraktor Halimbawa, hindi naman ako kontraktor. Halimbawa, ako'y kontraktor. Kumita ako dyan ng mga 10 million, 20 million. Ako ba'y magsasalita at ituturo ko yung mastermind na si Bongbong at saka si Tambi? Hindi na. Kasi talagang gigipitin ako, ikukulong talaga ako. Agad-agaran yan. Diba? Ombudsman sa kanila, itong SILG sa kanila, diyan ka madadali. Tapos pag magtuturo ka na, kakatin ka na. Ganyan yung ginawa sa Senado So instead na naparusahan yung mastermind, sino makukulong? Yung kontraktor. So kung ako kontraktor, hindi na ako magsasalita. Makikisama na lang ako sa presidente. Makikisama na lang ako kay Tambi. 'Di ba? Ikukulong na ako pakisamahan, hindi ko ituturo. Yan ang delikado. Yan ang hindi ko gusto dyan. Ito sa mga kulungan dito sa New Quezon City Jail male dormitory kung saan posibleng ipiit yung mga makakasuhan sa flood control scandal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kumpleto sa mga pasilidad ang kulungang ito. Pagdating dito sa mismong kwarto, kaya nitong maglaman ng 10 katao kumpleto sa mga higaan, maging sa lababo,
paliguan at palikuran ng mga mapipiit, pati lagayan ng kanilang mga gamit. Ayon sa kalihim, dito mananatili yung mga sangkot sa flood control scandal habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Bukod anya sa maayos na mga kwarto, magkakaroon ng infirmary sa bagong Quezon City Jail upang mismong doktor na lamang ang magtungo dito at huwag nang magbigay daan para sa hospital arrest hanggat maaari. Yan, di ba? Maganda yan. In a way, kung patas. Diba? It's like giving a gun. Ibigay mo yung baril sa isang addict, delikado. Ibigay mo isang baril sa may magandang puso, maraming maipagtatanggol. Oh. Pwede sila mag-petition sa Sandigan, but we will show to papakita namin sa Sandigan na handa ang BGNP kung ano bang eventuality o ano man sakit nila. Ito masasabi ko. Okay? Gaya sabi ko, maganda yan. Pero pupusta ko sa inyo. In my opinion, walang makukulong dyan na senador, congressman, o mas mataas pa, or presidente. Wala. Ang makukulong dyan, puro bubwit. Kaya nga sabi ko, yan ay pwedeng gamiting panakot. Nilabas mo yan eh. Nilabas niya yan. Ito ganyan. Wala nang doktor-doktor. Wala na. Yung mga VIP treatment, dapat naman talaga yon. Pero pag tinakot mo silang ganyan at sanayan sa karangyaan, hindi na magsasalita yan. Mananahimik na lang yan. Pag sinabi ni Bongbong Marcos luhod, luluhod yan. In short, tuta na rin yan. Parang mga tuta sa Senado. Or kung meron mang makulong dyan na congressman or senador, yan. Mataas. Ipupusta ko sa inyo. DDS. Sasabihin nila, kita mo, may kasalanan. Hindi po sa dahil may kasalanan. Dahil iniipit ninyo. Mahira. Ang nakawan ngayon, bilyon, trilyon na, hindi na milyon, trilyon, bilyon ang nakawan. Sinong nakakulong? Si PRRD. Siya ang nag-alis ng droga sa Pilipinas. Siya ang nag-alis ng komunista sa Pilipinas. Siya ang naglinis ng kalsada ng Pilipinas. Siya ang nakakulong. Sino pa? Si Pastor Kibuloy, ang talagang tumutulong sa marami. Inalis din. Lumalaban sa komunista. Again, another friend of PRRD, nakakulong. Yung nagnakaw ng trilyon, laya. Yung tumutulong nang galing sa bulsa, hindi politiko, nakakulong. Tingnan nyo. Kaya ako wala akong tiwala sa mga ganyan. Until such time, may makita ako na kaalyado nila na nakakulong. Pero hanggat puro sila Duterte. Gusto ko na nga rin sisihin si Duterte eh. Halimbawa, na-traffic ako, kasalanan ni Duterte. Di ba? Hindi masarap yung kinainan kong restaurant, kasalanan ni Duterte. Lahat na lang Duterte. Nangitim ako, Duterte. Diba? Pare-parehas na tayo. Paliwanag ng kalihim, kailangang ipakita sa mga tao na patas ang batas sa lahat, kahit sa mayayamang individual o mismo mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay SILG Remulla, base sa kanyang pagtataya, daan-daang mga nasasangkot sa flood control scandal ang maaaring mapiit sa kulungang ito. Ang hula ko lang ay lalagpas 200 ang indicted sa darating. Lalagpas sa 200, ilan dyan ang politiko? Ilan dyan ang congressman, ilan dyan ang senador? At ilan dyan ang hindi DDS? Yan eh, di ba? Ay ako, yan ang tingin ko, kahit pustahan tayo. Hindi ako nagsusugal. Pero kayo, tanungin ko kayo. Ba? May makukulong kaya dyan kamag-anak ni Bongbong Marcos na maraming di umanong naging ghost projects at mga projects di umano dyan sa Ilocos Norte. Maiimbestigahan kaya ang Ilocos Norte? So, hula lang yan So, based on the Senate hearings. Pero, ang makakapagsabi lang dyan ay ang Sandigan Bayan kung sinong mahintay.
Anya, maaaring kasama na rin dito ang mga district engineer, contractor, District engineer, contractor, yun, puro bubuy. maging ang mga sangkot na congressman at senador. Ayun, nabanggit din ng congressman at senador. Abangan natin kung meron nga, ha? Tingnan natin kung sino ang tama sinasabi. Ako o si John Vic. Abangan natin, abang-abang, ha? Sabi ko sa inyo, minsan wala sa talino yan, eh. Diba? Yung matalino, nagbumukhang bobo, at yung bobo, nagbumukhang matalino. Depende sa tindig mo. Kung ikaw'y nasa katotohanan. Wala rin umanong magiging special treatment sa mga ikukulong na akusado. Hiwalay ang grupo ng mga babae at lalaki sa kani-kaniyang mga detention cell. Magsusuot naman ng body cameras ang mga magbabantay na jail guards. Wala pong air conditioning dito. There will be no air conditioner, there will be no cell phones, there will be no laptops, walang tablets. Pwede lang ng forms of communication is a computer, kung teleconference sa lawyer nila, or landline na pwede makinig ang BJP kung ano pinag-uusapan nila. Samantala, paglilinaw ng kalihim, ito'y paghahanda lamang sa posibilidad na gamiting kulungan ang New Quezon City Jail. Anya, nasa Sandigan Bayan pa rin ang pagpapasya kung dito iko-commit o dadalhin ang mga makakasuhan sa flood control scandal. Evan Alvarez, UN. Ako, next tayo. Ito, ang ganda nitong statement ni ni Bongo, patungkol dito sa investigasyon dito sa flood control. Sabi, seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Yan ang kasi sapul ni Bongo yung pinaka buod na nangyayari sa Pilipinas. May script po eh. Alam natin na hindi naman sila seryoso. Imbestigahan talaga yung mga magnanakaw. Ang gusto lang niyan, ipasa sa mga bubwit, tapos iligtas ang mastermind. Yan po ang script. Kaya ito si Vince Dizon, let's observe this. No? Kasi ito daw ay matino, maayos to. Pero wala rin siyang kwenta, lumayas na siya dyan sa DPWH kung hindi rin matutunton yung mastermind. Kung ito ay magfo-focus lang din sa mga bubwit, kasama to sa script. Yan ang script nila eh. Kaya ito, pakinggan nyo yung sinabi ni Bongo. Pakiusap ko lang. Ayan, nakiusap ha. Oo, nakiusap. Baka mamaya kasi sigarin to katulad ni ni Taxman. Sino tong si Taxman? Yung nagpapahirap sa Pilipinas. Kalimutan. Si Recto, 'di ba? Nakiusap si Bongo. Abay, wag daw siyang utusan. Pambihira. Ano mang nangyayari dito sa executive department? Itong sa mga sekretary mo. So, ibig sabihin, wala kayong susundin kung hindi si Marcos lang. Dahil si Marcos ang naglagay sa inyo dyan sa posisyon. So, ikaw ay taong bayan. Being a member ng taong bayan, si Bongo, senador pa yan. 26 million ang boto niyan. May mandato yan. Boses ng taong bayan. Huwag uutusan. Ang ganda ng pagkasabi, pakiusap. Hindi naman siguro siga to si Vince Dizon. Hindi naman siguro mayabang to. Katulad ni Recto. No, ikulong mo talaga ang mga kurakot. Yung totoo. Tumbukin mo na, Bongo. Yung mastermind ka mo. Yung mga totoong kurakot. Alam mo gaano katalamak po ang korupsyon ngayon. Alam yan ni Dizon. Alam yan ni Boying. Alam yan ng magkapatid na Rimulya. Alam ng ICI kung gaano katalamak. Pero dagdagan ko yung sinabi mo, Bongo. Alam nila yan kung sino mastermind yan. Sabi nga ni Chanko, sabi nga rin ni Chavit, silang mga congressman, alam nila sino mga malaki kinita dyan, alam nila kung sinong kurakot. These people are not stupid.
Alam nilang talamak at alam nila kung sino nagpapatakbo ng talamak na yun. Alam nilang talamak ang nakawan at alam nila kung sino yung magnanakaw. Yung mastermind ng magnanakaw. So, idiin mo na, Bongo. Itulak mo. Kasi parang ito na lang natitirang matino sa sekretary. Pagka yan sumayaw-sayaw pa sa tono ng script nila, wala talagang patutunguhan tong bansang Pilipinas. Ayaw talaga nilang ayusin. Pero ito ang hindi madalas nababanggit. Okay, bigyan ko kayo ng konting inside info. Alam natin na diversion nila, di ba? Alam natin, dadalhin yan sa Duterte, diversion nila. Alam din natin na dadalhin yan sa mga bubwit para mapagtakpan yung mastermind. Pero ito, baka hindi masyadong obvious. Pero balita ako coming from the inside, ang immediate tactic nila, ito importante, is to delay. Delaying tactics po sila. Pansinin mo sa Senado, yung drama ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson, pumalit, nag-coup, nag-imbestiga, nag-resign, nahinto ang investigasyon. Kita nyo? Yung ICI, tinalaga dyan, nagkaroon ng excuse ang Congress, ang lower house, huminto sa investigasyon kasi andyan ang ICI. Yung Senado na naging Itbulaga, naging comedy show, ano rin ang ginawa? Na-postpone. So, ang nag-iimbestiga ngayon ICI na binuksan sa Amerikano, pero sa Pilipino, hindi binukas. So, for the meantime, delay sila. I-delay yan until yung pera maitakas. Until makagawa sila ng magapang nila yung mga pwedeng dumistigo. Matakot nila yung pwedeng tumistigo. Makapag-research sila kung paano kakasuhan. In short, makagawa sila ng damage control para hindi makarating doon. Yan po. I-observe nyo po yan. Justice delayed is justice denied. Pero pailalim po yan. Talamak po yan. I-delay nila at i-delay nila yan. Kayo mismo. I-ano nyo yan. I-observe nyo. Ililigaw nila, pero habang nililigaw nila, dinidelay. Kaya nga itong Blue Ribbon Committee, hindi ko na alam kung kailan pa magsisimula. Parang papatayin na nga doon.